Sa isang liblib na baryo sa Quezon, tila walang masyadong nagbabago sa takbo ng buhay. Bawat araw ay simple, mabagal at puno ng maliliit na tungkulin. Doon nakatira si Luisa, isang dalagang 25 taong gulang. Kayumanggi ang balat, maamo ang muka at may palaging nakapusod na mahabang buhok. Bata pa lang siya, kilala na siya sa baryo bilang masipag at maalalahanin, lalo na sa kanyang lola Nena na siyang nagpalaki sa kanya mula pa noong bata siya. Luisa, anak, tapusin mo na ang pagsusuyod ng bakuran bago mag-alas 5. Tawag ni Lola Nena mula sa maliit nilang kubo na yari sa kawayan. Humihingal si Luisa habang hawak ang walis tingting, pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Opo, La. Konti na lang po, sagot niya, sabay ngiti. Lumaki si Luisa sa hirap. Bata pa lang siya, iniwan na siya ng kanyang mga magulang na nagtungo sa Maynila para magtrabaho. Ngunit hindi na muling bumalik matapos ang ilang taon. May mga bulong-bulungan sa baryo na baka nagkapamilya na ang mga ito sa Maynila at tuluyan ng kinalimutan siya. Pero sa kabila ng lahat, hindi nagtanim ng galit si Luisa. Sabi nga niya sa sarili, baka may dahilan, baka may pagsubok lang. Kaya't buong puso siyang lumaki sa piling ni Lola Nena. Sa araw-araw, bukod sa gawaing bahay, nagtatrabaho si Luisa bilang kasambahay sa 3 magkakaibang bahay sa baryo. Kay Aling Deli na nagtitinda ng kakanin, kay Mang Tomas na may maliit na tindahan, at kay Kapitana Flora na kilala sa pagiging mahigpit pero galante sa sweldo. Luisa, nako salamat talaga at ikaw ang tumutulong sa akin mag-asikaso ng mga putot kutsinta ko. Sabi ni Aling Deli habang nagbibilan ng benta, kung hindi dahil sa'yo, ewan ko na lang. Wala po yon, Aling Deli. Basta makakatulong po ako, okay lang po sa akin, nakangiting sagot ni Luisa. Lingid sa kaalaman ng karamihan, may pangarap si Luisa, makaluwas ng Maynila. Tuwing gabi, habang nakaupo siya sa harap ng maliit na bintana ng kanilang kubo, pinagmamasdan niya ang mga bituin. La, tanong niya minsan kay Lola Nena, paano kaya kung makapunta ako ng Maynila? Sa tingin niyo po ba, makakahanap ako ng mas magandang trabaho doon? Ngumiti ang matanda, pinisilang kamay ng apo. Anak, ikaw ang pinakamabait at pinakamasipag na kilala ko. Kaya mong abutin kahit anong bituin ang gusto mo. Ngunit alam ni Luisa na hindi ganoon kadali ang mangarap. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa kakulangan sa pera. Kahit matalino at maraming pangarap, naipit siya sa realidad ng buhay sa probinsya. Paulit-ulit na trabaho, maliit na kita at kaunting oportunidad. Pero kahit ganoon, hindi siya sumuko. Ang kaunting ipon mula sa mga pinagbentahan ng gulay sa bukid, mula sa sweldo sa 3 amo, ay unti-unti niyang pinatabi. Sa bawat piso, inilalagay niya ito sa isang lumang alkansya na hugis baboy. Para sa Maynila, palagi niyang bulong. Isang gabi, may dumating na balita. Luisa, tawag ng kapitbahay nilang si Marites, sabay takbo papunta sa kanila. Nakita mo ba? Nag-post si Kapitana sa barangay bulletin board. May naghahanap daw ng janitress sa Maynila. Ang laki daw ng sweldo, triple kaysa rito. Napakagatlabi si Luisa. Saang kumpanya daw po? Ewan ko, pero sabi ni Kapitana, malaki raw. Kumpanya ng mga computer ba yon? Sagot ni Marites habang excited. Subukan mo kaya? Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, dumiretso si Luisa kay Kapitana Flora. Kapitana, baka po pwedeng malaman kung paano mag-apply doon sa Maynila? Tiningnan siya ni Kapitana mula ulo hanggang paa, tapos ngumiti. Ikaw Luisa, aba masipag ka naman. Halika, tutulungan kitang gumawa ng biodata. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Luisa na parang unti-unting lumalapit ang pangarap niya. Sa ilang araw na paghahanda, tinulungan siya ng mga kaibigan sa baryo na mag-ayos ng mga kailangan. Simpleng damit para sa interview, baon na pagkain para sa biyahe at dasal mula kay Lola Nena. Noong gabi bago siya umalis, naupo siya sa tabi ng kanyang lola sa harap ng maliit na altar. La, mahina niyang sabi. Kinakabahan po ako. Hinaplos ni Lola Nena ang buhok niya. Natural lang yan anak, pero tandaan mo, kahit anong mangyari huwag kang magpapatalo sa takot. Dalhin mo ang puso mong probinsyana kasi yan ang magpapalakas sa'yo
At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog si Luisa na may ngiti sa labi, dala ang mga pangarap na matagal na niyang kinikimkim. Pagdating ng umaga, nagtipon ng ilang kapitbahay para ihatid siya sa terminal. May pasalubong na itlog na maalat si Aling Deli, may bitbit na tinapay si Mang Tomas, at may baon pang panyo si Kapitana Flora. "Luisa, ingat ka ha," sigaw ni Marites habang kumakaway. "Salamat po sa lahat," sagot ni Luisa habang pumapasok sa bus, may bitbit na lumang backpack at alkansyang baboy. Habang umaandar ang bus, pinagmamasdan niya ang unti-unting paglubog ng araw sa likod ng mga bundok. Hawak niya ang alkansya sa kanyang kandungan, mariing pinikit ang mga mata at mahina niyang binulong. "Maynila, darating na ako." Hindi alam ni Luisa na ang pag-alis niyang iyon ang magiging simula ng isang paglalakbay na hindi lamang magbabago sa kanyang buhay, kundi magpapayanig din sa buong kumpanya na minsan lang niyang pinangarap pasukan. Pagkababa ng bus sa Cubao, namangha si Luisa sa dami ng tao, sa taas ng mga gusali, at sa kaliwat kanang tunog ng busina at sigaw ng mga nag-iinda sa kalsada. Noon lang siya nakatuntong sa syudad. Grabe, iba pala talaga dito. Mahina niyang bulong habang mahigpit na yakap ang anyang backpack. Bawat hakbang niya ay may halong kaba at excitement. Hindi niya alam kung saan pupunta. Pero tinuro ni Kapitana Flora na hanapin muna ang building ng kumpanya, ang Innovatech Solutions, kung saan siya mag-a-apply bilang janitress. Ang sabi, matatagpuan ito sa isang sikat na business district sa Makati. Habang naglalakad-lakad, biglang may lalaking nagalok ng tulong. "Ate, saan ka pupunta? Tulungan na kita, mura lang pamasahe ko." Napaatras si Luisa. Dama ang kaba, hindi siya sanay na kausapin ng estranghero. Hindi na po, salamat," nahihiyang sagot niya. Mabuti na lang at may isang ginang na tumulong sa kanyang sumakay ng jeep papunta sa tamang lugar. Pagdating niya sa Makati, lalo siyang namangha. Ang mga building tila umaabot sa langit. Ang mga tao, pawang nakabihis formal, lalaki na nakabarong o suit, babae na naka-heels at blazer. Tumingin siya sa sarili. Simpleng palda, blusang may bulaklak at sapatos na tila luma na. Pero ngumiti siya. "Kaya ko to," bulong niya sa sarili. Pagpasok niya sa lobby ng Innovatech Solutions, halos tumigil ang kanyang mundo. Marmol ang sahig, may malalaking chandelier, at mga receptionist na naka-blazer at may headset. Lumapit siya sa counter, nahihiyang ngumiti. Magandang umaga po. Mag-a-apply po sana ako bilang janitress." Iningnan siya ng receptionist mula ulo hanggang paa. Bahagyang tinaasan ng kilay. "Wait lang." Malamig na sagot nito sabay tawag sa HR department. Maya-maya pa'y may lumabas na HR assistant na si Samantha. Matangkad, maputi, blonde ang buhok at halatang sanay sa corporate world. "Ano yan?" tanong ni Samantha. Halatang hindi interesado. Ako po si Luisa. Mag-a-apply po sana bilang janitress." Mahina niyang sagot. Umirap si Samantha. "Follow me." Habang naglalakad sila papunta sa HR office, naririnig niya ang mga bulungan ng ibang staff. "Sino yun?" Ang jolos naman ang outfit. "Baka taga-bundok ha?" Nag-init ang pisngi ni Luisa sa hiya, pero pinilit niyang hindi magpaapekto. Alam niyang kailangan niyang mag-focus. Pangarap niya itong makapasok at kumita sa Maynila. Sa loob ng interview room, tinanong siya ng iba't ibang bagay. "May experience ka ba sa paglilinis? Kaya mo bang magtrabaho ng night shift? Handa ka bang mag-stay in kung kailangan?" Sinagot niya lahat ng maayos, kahit medyo nanginginig ang boses. Sa huli, tinapunan lang siya ng tingin ni Samantha. "Fine, bumalik ka bukas. Magsimula ka na agad." Paglabas niya ng building, halos mapasigaw siya sa tuwa. "Salamat po, Diyos ko," bulong niya habang tumitingala sa langit. Naghanap agad siya ng matutuluyan. Isang maliit na boarding house na may kasamang ibang provincial workers. Doon siya pansamantalang tumira, bitbit ang pangarap at ilang piraso lang ng damit. Kinabukasan, pumasok siya sa kanyang unang araw sa trabaho. Binigyan siya ng unipormeng kulay asul, simpleng tsinelas na goma, at mga gamit sa paglilinis. Habang naglalakad siya sa mga hallway ng kumpanya,
naririnig pa rin niya ang bulungan at tawa ng ibang empleyado. Siya ba yung bagong janitress? Tignan mo, parang hindi marunong mag-English. Grabe, probinsyana talaga, halata sa kilos. Pero pinili ni Luisa na magpakatadag. Tinuruan siya ng ibang janitorial staff kung paano linisin ang mga opisina, kung saan itatapon ang basura, at kung anong mga floor wax ang gagamitin. Isa sa mga mabait sa kanya ay si Mang Rudy, isang janitor na matagal nang nagtatrabaho sa kumpanya. Luisa, alam mo, sanayan lang yan. Ako nga dati, halos maiyak sa hiya, pero tumagal din ako rito, sabi ni Mang Rudy, habang sabay silang naglilinis ng pantry. Nakakahiya po kasi, Mang Rudy. Parang lahat ng tao dito akala nila wala akong alam, sabi ni Luisa habang pinupunasan ang mesa. Nako, wag mong pakinggan yan. Ang importante, marangal ang trabaho mo. Hindi mo naman sila kailangang patunayan ngayon. Basta gawin mo lang ng tama ang trabaho mo. Lumipas ang ilang linggo, nakilala ni Luisa ang iba pang janitorial staff. Si Ate Jenny, ang masayahing single mom. Si Mang Erning, na mahilig magkwento ng mga lumang panahon. At si Lito, ang tahimik na binata na laging naka-earphones habang nagtatrabaho. Kahit hindi gaanong maganda ang trato sa kanila ng ibang empleyado, magkakasama silang nagtatawanan sa pantry, naghahati ng pagkain sa lunch break at nagtutulungan sa mga mabibigat na gawain. Isang araw, habang naglilinis si Luisa sa opisina ng mga developers, napansin niya ang isang lalaking matangkad, maputi at medyo nerdy ang itsura. May salamin, naka-blue polo at may hawak na laptop. Napatingin ito sa kanya, ngumiti at sabay sabing, "Hi." Nagulat si Luisa dahil karamihan sa mga empleyado ay hindi siya kinakausap. Hello po, nahihiyang sagot niya. Luisa, di ba? Ako si Ethan, sabi ng lalaki, sabay abot ng kamay. Nagulat si Luisa pero tinanggap ang handshake. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. By the way, thank you sa paglinis dito sa area namin. Ang lilis lagi. Namula si Luisa. Salamat po, Sir Ethan. Pagkaalis ni Ethan, hindi maiwasang ngumiti ni Luisa. Sa unang pagkakataon, may isang tao sa corporate floor na umappreciate sa ginagawa niya. Sa kanyang puso, alam niyang mahaba pa ang paglalakbay niya. Pero may kakaibang init sa dibdib niya na nagsasabing hindi siya dapat sumuko. Sa paglipas ng araw, pinili niyang magtrabaho ng buong puso kahit may mga bumubulong, kahit may mga umiiwas. Lagi niyang iniisip ang sinabi ni Lola Nena. Dalhin mo ang puso mong probinsyana kasi yan ang magpapalakas sa iyo. At sa bawat araw na nagdaraan, unti-unti niyang natutuklasan na minsan ang mga maliliit at simpleng hakbang, iyon pala ang nagiging simula ng pinakamalalaking pagbabago. Mabilis lumipas ang mga linggo at habang patuloy si Luisa sa kanyang trabaho bilang janitress, unti-unti niyang napapansin ang mga pattern sa paligid niya. Tuwing 12:00 ng tanghali, napupuno ang pantry ng mga empleyado. May grupo ng kababaihan na palaging nagchichismisan tungkol sa bagong project. Mga kalalakihan na naglalaro ng mobile games. At ang mga manager na halos hindi kumakain kasama ang rank and file. Si Luisa kasama ng janitorial team, kadalasan ay nasa maliit na storage room na pinilit nilang gawing kainan. Pero may isang tao na laging pumapasok sa pantry na hindi niya akalain na mapapalapit sa kanya. Si Ethan, isang tanghali, habang pinupunasan ni Luisa ang lamesa, biglang nagbukas ng pinto si Ethan. May dalang lunchbox. Napatingin siya kay Luisa, sabay ngiti. "Hi Luisa, pwede bang dito na lang ako makikain? Medyo maingay doon sa kabilang pantry." Nagulat si Luisa. Hindi niya inaasahan na isang senior developer ang makikikain sa kanya. Opo, Sir Ethan. Sige po. Nahiya siyang umupo, kaya nagkunwaring nag-aayos pa ng mga gamit. Humiti si Ethan. "Huwag ka nang mahiya. Relax lang. Alam mo ba, minsan mas gusto ko pang makipagkwentuhan sa mga taong tahimik at totoong nagtatrabaho kaysa sa mga puro yabang lang." Napangiti si Luisa, bagaman hindi niya alam kung paano sasagot. Hindi siya sanay na kinakausap ng mga tulad ni Ethan. Lingid sa kaalaman ni Luisa, si Ethan ay hindi simpleng empleyado lang.
Siya ang anak ng isa sa mga co-founder ng kumpanya. Pero pinili niyang pumasok bilang regular employee para matutunan ang negosyo mula sa ilalim. Ayaw niyang mabansagang spoiled o tinutulungan lang ng pamilya. Kaya kahit malaki ang sahod at respeto sa kanya, laging nananatiling simple ang kilos niya. Araw-araw, tuwing lunch break, dumadalaw si Ethan sa storage room kung nasaan si Luisa at ang janitorial team. Nagugulat ang iba, bakit ang isang senior developer ay tila mas komportable sa mga janitor kaysa sa kapwa niya programmer? Pero hindi na lang pinansin ni Luisa ang bulong-bulungan. Para sa kanya, si Ethan lang ang unang taong nagbigay sa kanya ng respeto sa loob ng kumpanyang iyon. Isang hapon, habang nag-aayos si Luisa ng mga dokumento sa filing room, napadaan si Ethan. "Hey Luisa," bati niya. "Gusto mo bang turuan kita ng basic computer skills?" Napanganga si Luisa. "Ha, sir, ako po, baka po hindi ako marunong." Nahihiyang ngumiti si Ethan. "Kaya mo yan. Di ba sabi mo dati, gusto mong matutong mag-email at gumamit ng Word at Excel? Sakto, may free time ako bukas." Mula noon, tuwing 5:00 ng hapon, kapag tapos na ang shift ni Luisa, nagpupunta siya sa maliit na meeting room kung saan hinahanda ni Ethan ang lumang laptop para turuan siya. Tinuruan siyang gumawa ng email, mag-type ng documents at gumawa ng simpleng Excel file. Tuwang-tuwa si Luisa sa bawat bagong matututunan. "Grabe, ang galing mo pong magturo, Sir Ethan," sabi niya isang gabi. "Ngayon lang po ako nakausap ng ganito tungkol sa computer." Numiti si Ethan. "Alam mo Luisa, hindi naman mahalaga kung saan ka galing. Ang importante, handa kang matuto." Samantala, sa kabilang bahagi ng opisina, nanunood lang si Samantha, ang HR assistant. Habang pinagmamasdan ang kakaibang paglapit ni Ethan kay Luisa, halata sa kanyang mga mata ang galit at inggit. "Ano bang meron dyan sa janitress na yan? Bakit laging nandyan si Ethan?" Bulong niya sa sarili. Matagal nang may lihim na pagtingin si Samantha kay Ethan, pero hindi siya pinapansin nito. Dahil dito, unti-unti siyang nagplano ng paraan para sirain ang reputasyon ni Luisa. Hindi naglaon. Napansin ni Luisa na may mga kasamahan siyang unti-unti ring nagiging mabait sa kanya. Si Ate Jenny, na dating tahimik lang, ay nagsimulang magkwento sa kanya ng mga personal na kwento. "Alam mo Luisa, dati takot akong kausapin ka kasi akala ko suplada ka. Pero ngayon, nakikita ko, mabait ka pala." Sabi nito habang sabay silang naglilinis ng bintana. Si Mang Rudy naman, naging parang tatay-tatayan na sa kanya. Laging nagbibigay ng payo tuwing may nararamdaman siyang lungkot. Sa kabila ng mga bagong kaibigan, hindi pa rin maiiwasan ni Luisa ang mga pagsubok. May mga pagkakataong sinasadya siyang iwanan ng mga gamit ng ibang empleyado para lang ipalinis. Minsan, nagkakalat ng basura sa pantry kahit katatapos lang niyang maglinis. Pero sa lahat ng iyon, pinipili pa rin niyang gumiti. "Sige lang Luisa, hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa kanila. Ang importante, alam mo ang totoo." Pulong niya sa sarili tuwing gabi. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Ethan, nagtanong ito, "Luisa, may pangarap ka pa bang iba bukod sa pagtatrabaho dito?" Napahinto si Luisa. Nag-isip, "Siguro po, gusto kong makapag-aral ulit. Kahit basic lang, gusto kong madagdagan ang alam ko." Tumango si Ethan. "Hindi malabo yan. Alam mo ba, minsan ang pinakamagagaling na tao, hindi yung may pinakamagandang diploma, kundi yung may pinakamasipag na puso." Sa paglipas ng mga buwan, mas lalo pang sa isang liblib na baryo sa Quezon, tila walang masyadong nagbabago sa takbo ng buhay. Bawat araw ay simple, mabagal, at puno ng maliliit na tungkulin. Doon nakatira si Luisa, isang dalagang 25 taong gulang. Kayumanggi ang balat, maamo ang muka, at may palaging nakapusod na mahabang buhok. Bata pa lang siya, kilala na siya sa baryo bilang masipag at maalalahanin, lalo na sa kanyang lola Nena na siyang nagpalaki sa kanya mula pa noong bata siya. "Luisa, anak, tapusin mo na ang pagsusuyod ng bakuran bago mag-5. Tawag ni Lola Nena mula sa maliit nilang kubo na yari sa kawayan.
Humihingal si Luisa habang hawak ang walis tingting. Pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Opo, La. Konti na lang po, sagot niya. Sabay ngiti. Lumaki si Luisa sa hirap. Bata pa lang siya, iniwan na siya ng kanyang mga magulang na nagtungo sa Maynila para magtrabaho. Ngunit hindi na muling bumalik matapos ang ilang taon. May mga bulong-bulungan sa baryo na baka nagkapamilya na ang mga ito sa Maynila at tuluyan ng kinalimutan siya. Pero sa kabila ng lahat, hindi nagtanim ng galit si Luisa. Sabi nga niya sa sarili, baka may dahilan. Baka may pagsubok lang. Kaya't buong puso siyang lumaki sa piling ni Lola Nena. Sa araw-araw, bukod sa gawaing bahay, nagtatrabaho si Luisa bilang kasambahay sa 3 magkakaibang bahay sa baryo. Kay Aling Deli na nagtitinda ng kakanin, kay Mang Tomas na may maliit na tindahan, at kay Kapitana Flora na kilala sa pagiging mahigpit pero galante sa sweldo. Luisa, nako salamat talaga. At ikaw ang tumutulong sa akin mag-asikaso ng mga putot kutsinta ko. Sabi ni Aling Deli, habang nagbibilan ng benta, kung hindi dahil sa'yo, ewan ko na lang. Wala po yon, Aling Deli. Basta makakatulong po ako, okay lang po sa akin, nakangiting sagot ni Luisa. Lingid sa kaalaman ng karamihan, may pangarap si Luisa, makaluwas ng Maynila. Tuwing gabi, habang nakaupo siya sa harap ng maliit na bintana ng kanilang kubo, pinagmamasdan niya ang mga bituin. La, tanong niya minsan kay Lola Nena, paano kaya kung makapunta ako ng Maynila? Sa tingin niyo po ba, makakahanap ako ng mas magandang trabaho doon? Ngumiti ang matanda, pinisilang kamay ng apo. Anak, ikaw ang pinakamabait at pinakamasipag na kilala ko. Kaya mong abutin kahit anong bituin ang gusto mo. Ngunit alam ni Luisa na hindi ganoon kadali ang mangarap. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa kakulangan sa pera. Kahit matalino at maraming pangarap, naipit siya sa realidad ng buhay sa probinsya. Paulit-ulit na trabaho, maliit na kita at kaunting oportunidad. Pero kahit ganoon, hindi siya sumuko. Ang kaunting ipon mula sa mga pinagbentahan ng gulay sa bukid, mula sa sweldo sa 3 amo, ay unti-unti niyang pinatabi. Sa bawat piso, inilalagay niya ito sa isang lumang alkansya na hugis baboy. Para sa Maynila, palagi niyang bulong. Isang gabi, may dumating na balita. Luisa, tawag ng kapitbahay nilang si Marites, sabay takbo papunta sa kanila. Nakita mo ba? Nag-post si Kapitana sa barangay bulletin board. May naghahanap daw ng janitress sa Maynila. Ang laki daw ng sweldo, triple kaysa rito. Napakagatlabi si Luisa. Saang kumpanya daw po? Ewan ko. Pero sabi ni Kapitana, malaki raw. Kumpanya ng mga computer ba yon? Sagot ni Marites habang excited. Subukan mo kaya? Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, dumiretso si Luisa kay Kapitana Flora. Kapitana, baka po pwedeng malaman kung paano mag-apply doon sa Maynila? Tiningnan siya ni Kapitana mula ulo hanggang paa, tapos ngumiti. Ikaw Luisa, aba masipag ka naman. Halika, tutulungan kitang gumawa ng biodata. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Luisa na parang unti-unting lumalapit ang pangarap niya. Sa ilang araw na paghahanda, tinulungan siya ng mga kaibigan sa baryo na mag-ayos ng mga kailangan. Simpleng damit para sa interview, baon na pagkain para sa biyahe at dasal mula kay Lola Nena. Noong gabi bago siya umalis, naupo siya sa tabi ng kanyang lola sa harap ng maliit na altar. La, mahina niyang sabi, kinakabahan po ako. Hinaplos ni Lola Nena ang buhok niya. Natural lang yan anak, pero tandaan mo, kahit anong mangyari huwag kang magpapatalo sa takot. Dalhin mo ang puso mong probinsyana kasi yan ang magpapalakas sa'yo. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog si Luisa na may ngiti sa labi. Dala ang mga pangarap na matagal na niyang kinikimkim. Pagdating ng umaga, nagtipon ng ilang kapitbahay para ihatid siya sa terminal. May pasalubong na itlog na maalat si Aling Deli. May bitbit na tinapay si Mang Tomas at may baon pang panyo si Kapitana Flora. Luisa, ingat ka ha, sigaw ni Marites habang kumakaway. Salamat po sa lahat, sagot ni Luisa habang pumapasok sa bus, may bitbit na lumang backpack at alkansyang baboy. Habang umaandar ang bus, pinagmamasdan niya ang unti-unting paglubog ng araw sa likod ng mga bundok. Hawak niya ang alkansya sa kanyang kantungan. Mariing pinikit ang mga mata at mahina niyang binulong.
Maynila, darating na ako. Hindi alam ni Luisa na ang pag-alis niyang iyon ang magiging simula ng isang paglalakbay na hindi lamang magbabago sa kanyang buhay, kundi magpapayanig din sa buong kumpanya na minsan lang niyang pinangarap pasukan. Pagkababa ng bus sa Cubao, namangha si Luisa sa dami ng tao, sa taas ng mga gusali, at sa kaliwat kanang tunog ng busina at sigaw ng mga nag-iinda sa kalsada. Noon lang siya nakatuntong sa syudad. Grabe, iba pala talaga dito. Mahina niyang bulong habang mahigpit na yakap ang anyang backpack. Bawat hakbang niya ay may halong kaba at excitement. Hindi niya alam kung saan pupunta. Pero tinuro ni Kapitana Flora na hanapin muna ang building ng kumpanya ang Innovatech Solutions, kung saan siya mag-a-apply bilang janitress. Ang sabi, matatagpuan ito sa isang sikat na business district sa Makati. Habang naglalakad-lakad, biglang may lalaking nagalok ng tulong. Ate, saan ka pupunta? Tulungan na kita, mura lang pamasahe ko. Napaatras si Luisa. Dama ang kaba, hindi siya sanay na kausapin ng estranghero. Hindi na po, salamat. Nahihiyang sagot niya. Mabuti na lang at may isang ginang na tumulong sa kanyang sumakay ng jeep papunta sa tamang lugar. Pagdating niya sa Makati, lalo siyang namangha. Ang mga building tila umaabot sa langit. Ang mga tao, pawang nakabihis formal, lalaki na nakabarong o suit, babae na naka-heels at blazer. Tumingin siya sa sarili. Simpleng palda, blusang may bulaklak at sapatos na tila luma na. Pero ngumiti siya. Kaya ko to, bulong niya sa sarili. Pagpasok niya sa lobby ng Innovatech Solutions, halos tumigil ang kanyang mundo. Marmol ang sahig, may malalaking chandelier, at mga receptionist na naka-blazer at may headset. Lumapit siya sa counter, nahihiyang numiti. Magandang umaga po. Mag-a-apply po sana ako bilang janitress. Iningnan siya ng receptionist mula ulo hanggang paa. Bahagyang tinaasan ng kilay. Wait lang. Malamig na sagot nito sabay tawag sa HR department. Maya-maya pa'y may lumabas na HR assistant na si Samantha. Matangkad, maputi, blonde ang buhok at halatang sanay sa corporate world. Ano yan? Tanong ni Samantha. Halatang hindi interesado. Ako po si Luisa. Mag-a-apply po sana bilang janitress. Mahina niyang sagot. Umirap si Samantha. Follow me. Habang naglalakad sila papunta sa HR office, naririnig niya ang mga bulungan ng ibang staff. Sino yon? Ang jolos naman ang outfit. Baka taga-bundok ha? Nag-init ang pisngi ni Luisa sa hiya, pero pinilit niyang hindi magpaapekto. Alam niyang kailangan niyang mag-focus. Pangarap niya itong makapasok at kumita sa Maynila. Sa loob ng interview room, tinanong siya ng iba't ibang bagay. May experience ka ba sa paglilinis? Kaya mo bang magtrabaho ng night shift? Handa ka bang magstay in kung kailangan? Sinagot niya lahat ng maayos, kahit medyo nanginginig ang boses. Sa huli, tinapunan lang siya ng tingin ni Samantha. Fine, bumalik ka bukas. Magsimula ka na agad. Paglabas niya ng building, halos mapasigaw siya sa tuwa. Salamat po, Diyos ko, bulong niya habang tumitingala sa langit. Naghanap agad siya ng matutuluyan. Isang maliit na boarding house na may kasamang ibang provincial workers. Doon siya pansamantalang tumira, bitbit ang pangarap at ilang piraso lang ng damit. Kinabukasan, pumasok siya sa kanyang unang araw sa trabaho. Binigyan siya ng unipormeng kulay asul, simpleng tsinelas na goma, at mga gamit sa paglilinis. Habang naglalakad siya sa mga hallway ng kumpanya, naririnig pa rin niya ang bulungan at tawa ng ibang empleyado. Siya ba yung bagong janitress? Tignan mo, parang hindi marunong mag-English. Grabe, probinsyana talaga, halata sa kilos. Pero pinili ni Luisa na magpakatadag. Tinuruan siya ng ibang janitorial staff kung paano linisin ang mga opisina, kung saan itatapon ang basura, at kung anong mga floor wax ang gagamitin. Isa sa mga mabait sa kanya ay si Mang Rudy, isang janitor na matagal nang nagtatrabaho sa kumpanya. Luisa, alam mo, sanayan lang yan. Ako nga dati, halos maiyak sa hiya, pero tumagal din ako rito, sabi ni Mang Rudy, habang sabay silang naglilinis ng pantry. Nakakahiya po kasi, Mang Rudy. Parang lahat ng tao dito akala nila wala akong alam.
sabi ni Luisa habang pinupunasan ang mesa. Nako, wag mong pakinggan yan. Ang importante, marangal ang trabaho mo. Hindi mo naman sila kailangang patunayan ngayon. Basta gawin mo lang ng tama ang trabaho mo. Lumipas ang ilang linggo, nakilala ni Luisa ang iba pang janitorial staff. Si Ate Jenny, ang masayahing single mom. Si Mang Erning, na mahilig magkwento ng mga lumang panahon. At si Lito, ang tahimik na binata na laging naka-earphones habang nagtatrabaho. Kahit hindi gaanong maganda ang trato sa kanila ng ibang empleyado, magkakasama silang nagtatawanan sa pantry, naghahati ng pagkain sa lunch break, at nagtutulungan sa mga mabibigat na gawain. Isang araw, habang naglilinis si Luisa sa opisina ng mga developers, napansin niya ang isang lalaking matangkad, maputi at medyo nerdy ang itsura. May salamin, naka-blue polo at may hawak na laptop. Napatingin ito sa kanya, ngumiti at sabay sabing, "Hi." Nagulat si Luisa dahil karamihan sa mga empleyado ay hindi siya kinakausap. Hello po," nahihiyang sagot niya. "Luisa, di ba? Ako si Ethan," sabi ng lalaki, sabay abot ng kamay. Nagulat si Luisa pero tinanggap ang handshake. "Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. By the way, thank you sa paglinis dito sa area namin. Ang lilis lagi." Namula si Luisa. "Salamat po, Sir Ethan." Pagkaalis ni Ethan, hindi maiwasang ngumiti ni Luisa. Sa unang pagkakataon, may isang tao sa corporate floor na umappreciate sa ginagawa niya. Sa kanyang puso, alam niyang mahaba pa ang paglalakbay niya. Pero may kakaibang init sa dibdib niya na nagsasabing hindi siya dapat sumuko. Sa paglipas ng araw, pinili niyang magtrabaho ng buong puso kahit may mga bumubulong, kahit may mga umiiwas. Lagi niyang iniisip ang sinabi ni Lola Nena, "Dalhin mo ang puso mong probinsyana kasi yan ang magpapalakas sa'yo." At sa bawat araw na nagdaraan, unti-unti niyang natutuklasan na minsan ang mga maliliit at simpleng hakbang, iyon pala ang nagiging simula ng pinakamalalaking pagbabago. Mabilis lumipas ang mga linggo at habang patuloy si Luisa sa kanyang trabaho bilang janitress, unti-unti niyang napapansin ang mga pattern sa paligid niya. Tuwing 12:00 ng tanghali, napupuno ang pantry ng mga empleyado. May grupo ng kababaihan na palaging nagchichismisan tungkol sa bagong project. Mga kalalakihan na naglalaro ng mobile games. At ang mga manager na halos hindi kumakain kasama ang rank and file. Si Luisa kasama ng janitorial team, kadalasan ay nasa maliit na storage room na pinilit nilang gawing kainan. Pero may isang tao na laging pumapasok sa pantry na hindi niya akalain na mapapalapit sa kanya. Si Ethan. Isang tanghali, habang pinupunasan ni Luisa ang lamesa, biglang nagbukas ng pinto si Ethan. May dalang lunchbox. Napatingin siya kay Luisa, sabay ngiti. "Hi Luisa, pwede bang dito na lang ako makikain? Medyo maingay doon sa kabilang pantry." Nagulat si Luisa. Hindi niya inaasahan na isang senior developer ang makikikain sa kanya. Opo, Sir Ethan. Sige po." Nahiya siyang umupo, kaya nagkunwaring nag-aayos pa ng mga gamit. Ngumiti si Ethan. "Huwag ka nang mahiya, relax lang. Alam mo ba, minsan mas gusto ko pang makipagkwentuhan sa mga taong tahimik at totoong nagtatrabaho kaysa sa mga puro yabang lang." Napangiti si Luisa, bagaman hindi niya alam kung paano sasagot. Hindi siya sanay na kinakausap ng mga tulad ni Ethan. Lingid sa kaalaman ni Luisa, si Ethan ay hindi simpleng empleyado lang. Siya ang anak ng isa sa mga co-founder ng kumpanya. Pero pinili niyang pumasok bilang regular employee para matutunan ang negosyo mula sa ilalim. Ayaw niyang mabansagang spoiled o tinutulungan lang ng pamilya. Kaya kahit malaki ang sahod at respeto sa kanya, laging nananatiling simple ang kilos niya. Araw-araw, tuwing lunch break, dumadalaw si Ethan sa storage room kung nasaan si Luisa at ang janitorial team. Nagugulat ang iba, bakit ang isang senior developer ay tila mas komportable sa mga janitor kaysa sa kapwa niya programmer? Pero hindi na lang pinansin ni Luisa ang bulong-bulungan. Para sa kanya, si Ethan lang ang unang taong nagbigay sa kanya ng respeto sa loob ng kumpanyang iyon. Isang hapon,
habang nag-aayos si Luisa ng mga dokumento sa filing room, napadaan si Ethan. "Hey Luisa," bati niya. "Gusto mo bang turuan kita ng basic computer skills?" Napanganga si Luisa. "Ha, sir, ako po? Baka po hindi ako marunong." Nahihiyang ngumiti si Ethan. "Kaya mo yan. Di ba sabi mo dati, gusto mong matutong mag-email at gumamit ng Word at Excel? Sakto, may free time ako bukas." Mula noon, tuwing 5:00 ng hapon, kapag tapos na ang shift ni Luisa, nagpupunta siya sa maliit na meeting room kung saan hinahanda ni Ethan ang lumang laptop para turuan siya. Tinuruan siyang gumawa ng email, mag-type ng documents at gumawa ng simpleng Excel file. Tuwang-tuwa si Luisa sa bawat bagong matututunan. "Grabe, ang galing mo pong magturo, Sir Ethan," sabi niya isang gabi. "Ngayon lang po ako nakausap ng ganito tungkol sa computer." Numiti si Ethan. "Alam mo Luisa, hindi naman mahalaga kung saan ka galing. Ang importante, handa kang matuto." Samantala, sa kabilang bahagi ng opisina, nanunood lang si Samantha, ang HR assistant. Habang pinagmamasdan ang kakaibang paglapit ni Ethan kay Luisa, halata sa kanyang mga mata ang galit at inggit. "Ano bang meron dyan sa janitress na yan? Bakit laging nandyan si Ethan?" Bulong niya sa sarili. Matagal nang may lihim na pagtingin si Samantha kay Ethan, pero hindi siya pinapansin nito. Dahil dito, unti-unti siyang nagplano ng paraan para sirain ang reputasyon ni Luisa. Hindi naglaon. Napansin ni Luisa na may mga kasamahan siyang unti-unti ring nagiging mabait sa kanya. Si Ate Jenny, na dating tahimik lang, ay nagsimulang magkwento sa kanya ng mga personal na kwento. "Alam mo Luisa, dati takot akong kausapin ka kasi akala ko suplada ka. Pero ngayon, nakikita ko, mabait ka pala." Sabi nito habang sabay silang naglilinis ng bintana. Si Mang Rudy naman, naging parang tatay-tatayan na sa kanya. Laging nagbibigay ng payo tuwing may nararamdaman siyang lungkot. Sa kabila ng mga bagong kaibigan, hindi pa rin maiiwasan ni Luisa ang mga pagsubok. May mga pagkakataong sinasadya siyang iwanan ng mga gamit ng ibang empleyado para lang ipalinis. Minsan, nagkakalat ng basura sa pantry kahit katatapos lang niyang maglinis. Pero sa lahat ng iyon, pinipili pa rin niyang gumiti. "Sige lang Luisa, hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa kanila. Ang importante, alam mo ang totoo." Pulong niya sa sarili tuwing gabi. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Ethan, nagtanong ito, "Luisa, may pangarap ka pa bang iba bukod sa pagtatrabaho dito?" Napahinto si Luisa. Nag-isip, "Siguro po, gusto kong makapag-aral ulit. Kahit basic lang, gusto kong madagdagan ang alam ko." Tumango si Ethan. "Hindi malabo yan. Alam mo ba, minsan ang pinakamagagaling na tao, hindi yung may pinakamagandang diploma, kundi yung may pinakamasipag na puso." Sa paglipas ng mga buwan, mas lalo pang lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Kahit may bulong-bulungan sa opisina, hindi nila inalintana. Para kay Luisa, si Ethan ang unang taong nagturo sa kanyang mangarap muli. Para kay Ethan, si Luisa ang paalala na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa posisyon o pera, kundi sa dedikasyon at kabutihang loob. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nilang binubuo ang pundasyon ng isang ugnayang hindi lang basta pagkakaibigan, kundi ugnayang magdadala ng malaking pagbabago sa hinaharap. Hindi pa alam ni Luisa kung ano ang naghihintay sa kanya sa mga susunod na buwan. Pero ang isang bagay ay sigurado, handa siyang harapin ito, basta't may mga taong handang sumuporta at maniwala sa kanya. Lumipas ang 6 na buwan at tila mas komportable na si Luisa sa takbo ng kanyang trabaho. Kahit hindi pa rin siya tanggap ng karamihan sa corporate floor, nagagawa niyang ngumuti at magtrabaho ng maayos. Subalit sa likod ng bawat tahimik na araw, unti-unti nang lumalapit ang unos na susubok sa kanyang tibay. Isang umaga, habang naglilinis si Luisa sa opisina ng mga executives, napansin niyang bukas ang isang drawer. Mahigpit ang bilin sa kanila na huwag nang ialam sa mga gamit ng opisina, kaya maingat niyang isinara ito. Ngunit paglingon niya, naroon si Samantha, nakatayo sa pintuan, nakakunot ang noo. "Bakit bukas ang drawer na yan, Luisa? May hinahanap ka ba?"
Malamig ang tono nito. Hindi po, Ma'am Samantha. Nililinis ko lang po ang mesa, tapos napansin kong bukas, kaya sinara ko lang po. Nahihiyang sagot ni Luisa. Umirap si Samantha. Sana lang, Luisa, alam mo ang limitasyon mo. Hindi mo trabaho ang manghimasok. Maya-maya nagkaroon ng aberya sa kumpanya. Nawawala ang isang confidential file mula sa opisina ng HR. Mabilis kumalat ang bulong-buluman. At sa hindi inaasahang pangyayari, si Luisa ang napagbintangan. Siya lang naman ang may access dyan. Iba, janitress lang siya, baka iniisip niyang mabilis yumaman. Bulong ng isang empleyado. Alam mo naman, galing probinsya, baka sabik sa pera. Daglag pa ng isa. Hindi alam ni Luisa kung bakit siya biglang nadawit sa issue. Pinatawag siya sa opisina ng HR para tanungin. Pagpasok niya, naroon si Samantha at ang ilang executives. Luisa, simula ni Samantha, ikaw lang ang huling taong nakita sa area kung saan nawawala ang file. May maipapaliwanag ka ba? Namutla si Luisa. Ma'am, wala po akong kinuha. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Mumisi si Samantha. Sigurado ka? Wala siyang magawa kundi umiyak sa storage room. Doon siya nakita ni Ethan. Luisa, hey, anong nangyari? Sir Ethan, hikbi niya. Bakit po ako ang pinagbibintangan? Wala naman po akong ginawang masama. Tumango si Ethan. Pinunasan ang luha niya. Luisa, don't worry. Maniniwala ako sa'yo. Alam kong hindi mo magagawa yan. Tutulungan kitang hanapin ang totoo. Nag-imbestiga si Ethan. Nag-retrieve siya ng mga CCTV footage. Nagtanong sa mga empleyado at hindi nagtagal may nadiskubre siyang kakaiba. Sa mismong araw na nawala ang file, nakita sa CCTV si Samantha na palihim na naglagay ng envelope sa bag ni Luisa. Ipinakita ni Ethan ito sa legal team ng kumpanya. Pagharap sa board meeting, iniharap ang ebidensya. Hindi makapagsalita si Samantha, habang si Luisa ay tahimik lang sa gilid. Hawak ang rosaryong bigay ng lola niya. Nagdesisyon ang board na tanggalin si Samantha at bigyan si Luisa ng opisyal na clearance na wala siyang kinalaman sa nawawalang file. Pero kahit nakaligtas sa iskandalo, hindi pa rin nawala ang mga bulong-bulungan. Baka may itinatago lang yan si Luisa. Bakit siya lagi kasama ni Ethan? Baka ginagamit lang niya ang pagiging mabait para umangat. Sa kabila nito, pinili ni Luisa na magpatuloy. Sabi ni Lola, huwag patulan ang tsismis. Ang importante, alam ng Diyos ang totoo. Bulong niya habang nag-aayos ng gamit isang gabi. Dumating ang Pasko at bilang tradisyon sa kumpanya, may taunang Christmas party. Hindi sanay si Luisa sa ganitong event, pero dahil sa pilit ng mga kaibigan niyang sina Ate Jenny at Mang Rudy, pumunta rin siya. Nagsuot siya ng simpleng pulang damit na hiniram pa niya kay Ate Jenny. Uy, Luisa, ang ganda mo pala kapag nakaayos, biro ni Mang Rudy. Parang hindi janitress. Ngumiti si Luisa. Salamat po, Mang Rudy. Nahihiya po ako, hindi po ako sanay. Sa gitna ng party, biglang lumapit si Ethan. Luisa, you look nice tonight. Napatingin ang lahat. Hindi nila akalain na ang senior developer ay lalapit sa isang janitress para lang magbigay ng compliment. Halata ang pagsimangot ni Samantha sa isang sulok kahit wala na siya sa HR. Salamat po, Sir Ethan. Nahihiyang sagot ni Luisa. Come on, stop calling me sir. Just Ethan, sabi nito sabay ngiti. Sa gabing iyon, kahit may mga mata na nakatingin at nag-uusap sa kanila, hindi pinansin ni Luisa ang ingay. Para sa kanya, sapat nang malaman na may isamang tao na naniniwala sa kanya at tinitingnan siya hindi bilang mababang empleyado, kundi bilang isang tao. Lingid sa kanyang kaalaman, nagsimula ng kumalat ang mga usap-usapan sa boardroom. Alam mo ba, sabi ng isang executive, may lihim palang tagapagmana ang kumpanya. Sinasabing apo ng founder pero walang nakakaalam kung sino. Habang pinag-uusapan nila ito, si Luisa ay naglilinis lang ng lamesa sa pantry. Tahimik, nag-iipon ng pangarap at hindi alam na sa mga darating na buwan, babaliktad ang mundo niya. Habang nakaupo si Luisa sa fire exit pagkatapos ng party, tahimik siyang nagdasal. Panginoon, maraming salamat po. Hindi ko man po alam kung ano ang hinaharap, sana po bigyan ninyo ko ng lakas. Sa kalayuan, pinagmamasdan siya ni Ethan. Nakangiti,
Hindi alam ni Luisa na ang pagkakaibigan nilang dalawa ay may papel sa pagbabagong mangyayari sa kanilang mga buhay. Sa bawat umaga, palaging nagigising si Luisa bago pa ang alarm ng kanyang lumang cellphone. Nakasanayan na niya ang maagang bangon. Alas 5 pa lang, naghahanda na siyang pumasok para simulan ang paglilinis bago magsidatingan ang mga empleyado. Sa kabila ng mga pangyayaring pinagdaanan niya, hindi nagbago ang kanyang sipag. Ngunit may mga nagbago sa paligid niya. Si Ethan, mas madalas na siyang hinahatid pa uwi kapag gabing overtime. At ang ilang kasamahan, nagsisimula ng maging mabait sa kanya, lalo na ang mga janitor. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na hindi niya alam at matagal na itong nag-aabang ng tamang panahon para isiwalat. Isang araw, may dumating na matandang lalaki sa kumpanya. Pumunta ito sa reception, nakabarong at may kasamang abogado. Ang pangalan niya, Don Ernesto, ang misteryosong founder ng Innovatech Solutions. Matagal na raw siyang hindi nagpapakita at ang alam ng karamihan, retirado na siya at namumuhay ng tahimik sa probinsya. Pero ngayon, bumalik siya. May espesyal na dahilan. "Sir, ano po ang maipaglilingkod namin?" Tanong ng receptionist, nahihiyang ngumiti. "Pakisabi kay Mr. Ethan na narito ako. At pakisabihan na rin ang isang Luisa, janitress dito." Sabay kindat ng matanda. Nagulat ang receptionist pero sumunod. Maya-maya, nagmamadaling dumating si Ethan. "Lolo Ernesto," sabay yakap. "Akala ko ba hindi ka nababalik dito?" Ngumiti ang matanda. "May kailangan akong tapusin na po. May kailangan tayong ayusin." Sabay tingin sa may pintuan kung saan nandoon si Luisa, natakang-taka kung bakit siya pinapatawag. "Ikaw siguro si Luisa?" Nagulat si Luisa. Opo po. Ako po yan. Pasensya na po. Hindi ko po kayo kilala." Nahihiyang ngumiti siya, bakas ang kaba sa kanyang muka. "Hindi bale, Hidya," mahinahong sabi ni Don Ernesto. "Tara, upo tayo. May kailangan akong ikwento." Sa loob ng conference room, ipinakilala ni Don Ernesto ang abogado niyang si Attorney Beltran. Naglabas ito ng ilang dokumento, mga birth certificate, lumang larawan at ilang legal papers. At doon, unti-unting isinisiwalat ang isang matagal nang tinagong sikreto. Si Luisa, ang simpleng janitress na galing probinsya, ay siya palang apo ni Don Ernesto. Noon, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mga magulang mo at ako, malungkot na paliwanag ni Don Ernesto. Nagdesisyon silang lumayo, mabuhay ng simple sa probinsya. Hindi ko na sila nakita mula noon hanggang sa mabalitaan kong naaksidente sila. Matagal kitang hinanap, Luisa. At ngayon, nakita na kita. Hindi makapaniwala si Luisa. "Ako po? Apo ninyo?" Napaiyak siya, hindi alam kung matutuwa o malilito. "Pero bakit po ako? Bakit po ngayon lang?" Hinawakan ni Don Ernesto ang kamay niya. "Kasi, Hiha, gusto kong ipamana sa iyo ang lahat ng pinaghirapan ko. Ikaw ang tagapagmana ng Innovatech Solutions." Napatigil si Ethan. Hindi makapaniwala. Alam niyang may hinahanap ang lolo niya noon, pero hindi niya inasahan na si Luisa pala iyon. "Lolo, sigurado ka?" tanong niya. Ngumiti si Don Ernesto. "Sigurado ako, Ethan, at ikaw ang magiging gabay niya. Alam kong kaya ni Luisa ang kumpanya, pero ngailangan niya ng taong mapagkakatiwalaan. Alam kong ikaw yon." Sa mga sumunod na linggo, palihim na naghanda sina Don Ernesto at Attorney Beltran ng mga dokumento. Hindi pa muna inihayag sa publiko ang lahat. Pinaghandaan nila ang tamang panahon. Si Luisa, kahit magulo ang damdamin, pinili pa ring pumasok sa trabaho. Nilalabanan ang kaba. Minsan, habang naglilinis, mapapaisip siya, "Bakit ako? Kaya ko ba to? Hindi naman ako nakapagtapos." Isang gabi, kinausap siya ni Ethan sa pantry. "Luisa, alam kong natatakot ka, pero hindi ka nag-iisa. Nandito ako para tumulong." Napangiti si Luisa. Bakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. "Salamat po, Sir Ethan." "Luisa, ilang beses ko bang sasabihin? Just Ethan." Nagtawanan silang dalawa. Kahit panandalian lang, nabawasan ang bigat sa dibdib ni Luisa. Habang unti-unting umaandar ang mga legal na proseso, simabay dito ang mga issue sa kumpanya.
nagkakaroon ng leadership issues dahil sa retirement ng ilang board members. At ang ilang senior executives ay nagsisimulang magtalo-talo kung sino ang dapat umangat sa posisyon. Hindi alam ng mga ito na ang tunay na may-ari ay tahimik lang naglilinis sa gilid ng opisina. May isang gabi, habang naglalakad si Luisa pauwi, tinawagan siya ni Don Ernesto. "Luisa, anak, sana maghanda ka na. Sa paparating na shareholders meeting, ipapakilala na kita." Tumigil si Luisa sa paglalakad. Parang nanlamig ang buong katawan niya. Pero paano po ako haharap sa kanila? Nakikita ko ang puso mo, Hiha. Hindi ko pinipili ang may pinakamatalinong diploma. Inipili ko ang may pinakamatatag na loob. Kaya mo yan. Kinabukasan, maaga siyang pumasok, suot pa rin ang asul na uniforme niya bilang janitress. Naglilinis siya sa lobby habang ang mga empleyado ay abala sa paghahanda para sa malaking shareholders meeting. May ilang tumatawa pa rin sa kanya. Walang kamalay-malay sa katotohanang babaligtad ang mundo nila. Sa bawat wanis, sa bawat punas, nararamdaman niyang malapit na ang malaking pagbabago. Pero sa halip na manghina, tumayo siyang matatag. Para kay Lola, para sa mga magulang ko, para sa sarili ko, mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung anong mangyayari kinabukasan, pero handa na siyang harapin ang lahat. At habang nakaupo siya sa isang gilid, tiningnan niya ang kamay niyang may kalyo at sugat, tanda ng ilang taong pagsusumikap. Napangiti siya. "Kahit anong mangyari bukas, Luisa, huwag kang magbabago." Hindi niya alam, sa kabilang silid, nagtitipon na ang board, naghahanda sa pag-anunsyo ng bagong may-ari. At sa susunod na araw, sa harap ng lahat ng nagtataas ng kilay at bumubulong sa likod niya, babagsak ang isang revelasyon na babago sa buhay niya at ng buong kumpanya magpakailanman. Maagang nagising si Luisa sa araw ng shareholders meeting. Habang nakaupo sa gilid ng kama sa maliit niyang kwarto sa boarding house, mahigpit niyang hawak ang maliit na rosaryo mula sa kanyang lola Nena. Hindi siya makapaniwala na ilang buwan lang ang nakalipas, isa lang siyang simpleng janitress sa kumpanya. Ngayon, haharap siya sa mga taong sanay na magdesisyon para sa milyon-milyong piso. At sa kanilang harapan, siya ang magiging bagong may-ari. Habang nag-aayos, pumasok ang ka-boardmate niyang si Myrna. "Uy Luisa, bakit ka naka-blazer? Hindi ka ba papasok bilang janitress ngayon?" tanong nito, halatang nagtataka. Ngumiti si Luisa. "May importanteng meeting lang ako, pero secret pa muna." Sa loob ng Innovatech Solutions, abala ang buong kumpanya sa paghahanda para sa meeting. May mga dumating na shareholders mula sa iba't ibang bansa, nakasuit at may bitbit na malalaking portfolyo. Ang mga empleyado naman, naroon lang sa mga gilid nagmamasid. Kasama sa kanila ang janitorial staff, naglilinis at nag-aayos ng chairs. "Luisa, sigurado ka ba dyan sa suot mo? Baka mapagkamalan kang board member." Biro ni Mang Rudy habang nilalagay ang ilang bottled water sa lamesa. Ngumiti si Luisa. "Tingnan natin, Mang Rudy." Sa kabilang banda, naroon si Ethan, na kaayos din at tahimik na nakaupo sa isang sulok. Maya-maya, lumapit siya kay Luisa. "Ready ka na ba?" Mahina niyang tanong. "Hindi," tapat na sagot ni Luisa. "Kinakabahan ako, Ethan. Paano kung hindi nila ako tanggapin? Paano kung pagtawanan lang nila ako?" Inawakan ni Ethan ang balikat niya. "Luisa, hindi mo kailangan ng approval nila. Alam mo kung sino ka at alam ko kung ano ang kaya mo." Sa loob ng boardroom, tumunog ang malalaking pintuan. Pumasok sina Don Ernesto at Attorney Beltran. Tumahimik ang buong silid. Lahat ng shareholders at executives nakatingin sa matandang founder na ilang taon nang hindi nagpapakita. "Ladies and gentlemen," panimula ni Attorney Beltran, "nagtipon tayo rito upang formal na ipakilala ang bagong major shareholder at may-ari ng Innovatech Solutions. Bago ko banggitin ang pangalan, nais kong ipaalala na ito ay legal na naayos sa pamamagitan ng mga dokumento at pirma ng ating founder." Lumingali nga ang lahat. May mga nagbubulungan. Sino kaya ito? Isang bigating investor? Anak ba ni Don Ernesto? O isang sikat na negosyante? Ang taong ito,
pagpapatuloy ni Attorney Beltran ay walang iba kundi si Luisa Maria de la Cruz. Tahimik, walang kumikibo, parang huminto ang oras. Tumingin-tingin ang mga tao, nagtataka kung sino ang tinutukoy. Hanggang sa may isang tao mula sa gilid ng silid ang dahan-dahang lumapit. Si Luisa, nakaayos, mahinhin ang lakad, pero matatag ang tindig. Hindi makapaniwala ang mga empleyado, lalo na ang mga nakakaalala kung paano lang siya pinagtatawanan noon. Janitress yun, di ba? Bulong ng isang HR staff. Paano nangyari yun? Dagdag ng isa pa. Umakyat si Luisa sa harapan. Huminga siya ng malalim. Magandang araw po sa inyong lahat. Panimulan niya. Nanginginig pa ang boses, pero pilit na pinatatag ang sarili. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako narito. Ang totoo po, ni minsan hindi ko inisip na haharap ako sa inyo sa ganitong paraan. Ako po si Luisa, apo ni Don Ernesto, at ngayon ay pinagkatiwalaan niyang ipagpatuloy ang kanyang nasimulang kumpanya. Tahimik pa rin ang mga tao, pero ramdam ni Luisa ang bigat ng mga mata ng bawat isa sa kanya. Tuloy-tuloy siyang nagsalita. Hindi ako perpekto. Hindi ako nagtapos ng college at hindi ako sanay sa mga board meetings. Pero alam ko ang halaga ng sipag, tiyaga at respeto sa bawat taong kasama sa trabaho, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakasimpleng posisyon. Iyon ang pangarap kong dalhin sa Innovatech. Sa gilid ng silid, nakatayo si Samantha, hindi makapaniwala sa nakikita. Imposible! Siya ang magiging boss natin? Bulong niya sa isa pang executive. Siya pala ang sinasabi ni Don Ernesto noon. Sagot ng isa, halatang kinakabahan. Matapos ang meeting, nilapitan ni Luisa ang ilang janitorial staff. Mang Rudy, Ate Jenny, Lito, maraming salamat po sa lahat ng tulong ninyo. Hindi ko po kayo nakakalimutan. Niyakap siya ni Ate Jenny, luhaan. Luisa, proud na proud kami sa'yo. Samantala, lumapit si Ethan, numiti. I told you, kaya mo yan. Napangiti si Luisa. Maraming salamat, Ethan. Hindi ko alam kung paano ako makakaraos kung wala ka. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Kahit formal na siyang may-ari ng kumpanya, kailangan pa ring ipakita ni Luisa ang kakayahan niya. Nag-attend siya ng seminars, nagpaturo sa mga consultants, at madalas silang nag-uusap ni Ethan tungkol sa mga desisyon sa negosyo. Ipinakita niya sa board na hindi lang siya basta tagapagmana, isa siyang leader na may puso. Hindi rin naging madali ang pagharap sa mga empleyadong minsan ang tumingin sa kanya bilang simpleng probinsyana lang. May mga nagdududa pa rin, may mga palihim pa ring tumatawa. Pero sa bawat araw na lumilipas, pinapatunayan ni Luisa na ang tunay na leader ay hindi base sa posisyon, kundi sa kakayahang makinig at umunawa. Sa unang buwan ng pamumuno niya, inilunsad niya ang mga bagong polisiya. Mas mataas na benepisyo para sa mga mabababang posisyon, scholarship para sa mga anak ng empleyado, at open door policy para sa lahat ng concerns. Nagulat ang lahat. Bakit biglang may ganitong malasakit ang bagong CEO? Simple lang po. Sabi ni Luisa sa isang interview, alam ko kung ano ang pakiramdam nang mababa ang tingin sa'yo. Ayokong maranasan yun ng iba pang nagtatrabaho rito. Sa bawat meeting, asama si Ethan bilang consultant, pinapatatag ni Luisa ang kanyang pangarap, ang gawing makatao at makabago ang Innovatech Solutions. At sa bawat tagumpay, sa bawat pagbabago, hindi niya nakakalimutang bumalik sa probinsya tuwing weekend, yakapin si Lola Nena at magpasalamat sa Diyos. At sa puso niya, lagi niyang inuulit ang pangakong binitiwan niya noon unang araw niyang pumasok sa Maynila. Huwag kang magbabago, Luisa, ang puso mong probinsyana, kasi yan ang magpapalakas sa'yo. Isang mainit na umaga ang sumalubong kay Luisa sa kanyang pagpasok sa kumpanya. Kahit siya na ang CEO ng Innovatech Solutions, hindi pa rin siya sanay sa mga mata ng empleyado tuwing dumaraan siya sa hallway. Nasanay siyang may hawak na walis at basahan. Ngayon, hawak niya ay mga report at proposal. Habang papasok sa boardroom,
nakita niya sina Mang Rudy at Ate Jenny nag-aayos ng mga bulaklak sa lobby. Nilapitan niya ang mga ito at ngumiti. Mang Rudy, Ate Jenny, kamusta po? Nako, Luisa, ay Ma'am Luisa pala. Pabirong sagot ni Mang Rudy. Hindi pa rin kami sanay na tawagin kang CEO. Huwag niyo na akong tawaging Ma'am, Mang Rudy. Luisa pa rin ako. Nagkatawanan sila at bago tuluyang pumasok si Luisa sa elevator, sumenyas pa siya ng thumbs up. Sa loob ng boardroom, naroon na ang lahat ng executives, shareholders at department heads. Maging ang media ay inimbita para masaksihan ang opisyal na anunsyo. May ilan pang hindi makapaniwala sa nangyayari. Sigurado ka bang siya na talaga ang may-ari? Bulong ng isang executive. Parang kahapon lang, janitress lang siya rito, sagot ng isa. Ngunit ang lahat ng pagdududa ay mapapalitan ng gulat at paghanga sa araw na ito. Tumayo si Ethan sa gitna ng silid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pulong, nais ko munang formal na ipakilala sa publiko at sa buong kumpanya ang bagong CEO at major shareholder ng Innovatech Solutions. Lumingon siya kay Luisa na nakatayo lang sa gilid, simple pa rin ang bihis kahit CEO na. Please welcome Luisa Maria de la Cruz. Lumapit si Luisa sa podium. Hawak ang papel ng kanyang speech. Nanginginig ang kamay. Huminga siya ng malalim. Magandang umaga po. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako narito. Bakit isang simpleng babae mula sa probinsya na nagsimulang janitress sa kumpanyang ito ang biglang tumayo sa harap ninyo ngayon? Tumingin siya sa audience. Halos lahat ay nakatitig sa kanya, naghihintay ng susunod niyang sasabihin. Nais ko pong ipaalala sa lahat na ang tagumpay ay hindi lamang nakabase sa pinag-aralan, sa posisyon o sa kayamanan. Ang tunay na tagumpay ay ang hindi sumusuko kahit gaano kahirap ang daan. Ang tagumpay ay ang manatiling totoo sa sarili kahit pinagtatawanan ka ng iba. Naging tahimik ang buong silid, maging si Samantha na naroon sa audience bilang dating HR assistant ay hindi makapagsalita. Noon, pinagtawanan lang niya si Luisa, minamaliit at tinuturing na walang mararating. Ngayon, narito ang babaeng dati niyang tinuya, nakatayo sa entablado, pinapalakpakan ng lahat. Bilang bagong CEO, pagpapatuloy ni Luisa, ipinapangako ko na hindi ko lang pangangalagaan ang kumpanya, kundi pati ang bawat empleyado nito. Mula sa pinakamataas na opisina hanggang sa pinakasimpleng trabahante. Dahil alam ko kung gaano kahalaga ang bawat isa sa pagbuo ng tagumpay. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumapit si Ethan at marahang binigyan siya ng yakap sa balika. I'm proud of you, Luisa. Bulong nito. Ngumiti si Luisa, nangingilid ang luha. Hindi niya akalaing mararating niya ang ganitong punto sa kanyang buhay. Matapos ang anunsyo, nagkaroon ng maikling pagtitipon sa lobby kung saan personal na kinausap ni Luisa ang ilang empleyado. Nilapitan siya ng ilang janitors, kasamahan niya noon. Luisa, grabe, hindi kami makapaniwala, sabi ni Ate Jenny. Hawak-hawak ang kanyang kamay. Maraming salamat po, Ate Jenny. Hindi ko po makakalimutan ang tulong ninyo. Habang nakatayo sa lobby, naramdaman niyang may kumalabit sa kanya mula sa likod. Paglingon niya, si Samantha. Luisa, mahina ang boses ni Samantha. Tila nahihiya. Gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa iyo noon. Tinitigan siya ni Luisa. Sa kabila ng lahat ng sakit at pangmamaliit, hindi niya naisip na saktan o gantihan si Samantha. Ngumiti siya. Patawarin na kita, Samantha. Ayokong magtanim ng galit. Ang importante, magbago tayo para sa ikabubuti ng lahat. Tumango si Samantha, luhaan at mabilis na umalis. Lumipas ang ilang araw, naging abala si Luisa sa mga bagong programa ng kumpanya. Ipinatupad niya ang scholarship para sa mga anak ng empleyado. Nagdagdag ng health benefits para sa janitorial staff at nagbigay ng libreng training para sa mga gustong mag-level up ng posisyon. Sa bawat hakbang, kasama niya si Ethan, na ngayon ay opisyal na niyang consultant.
Luisa, hindi ba pagod ka na? Tanong nito isang gabi habang magkasama silang nagkakape sa opisina. Pagod? Oo, sagot niya, sabay ngiti. Pero masaya, dahil alam kong may kabuluhan ang bawat pagod. Nagbabalik tanaw siya sa mga pinagdaanan niya. Naalala niya ang maliit na kubo sa probinsya, si Lola Nena na palaging nagdarasal para sa kanya. At ang simpleng pangarap niyang makahanap lang ng matinong trabaho. Ngayon, hindi lang siya nagtatrabaho, nagbabago siya ng buhay ng iba. At habang naglalakad siya sa hallway ng kumpanya, hindi na siya ang Luisa na kinukutya at pinagtatawanan. Siya na ang Luisa na nagbibigay ng pag-asa sa iba. Sa bawat ngiti niya, sa bawat pakikipagkamay niya sa mga empleyado, alam niyang dala niya ang pangalan ng kanyang pamilya. At higit sa lahat, ang puso ng isang probinsyana na hindi sumuko. Sa dulo ng araw, habang pinagmamasdan niya ang lungsod mula sa kanyang opisina sa itaas ng gusali, hinawakan niya ang kanyang rosaryo. Maraming salamat, Panginoon. Mahina niyang bulong. Hindi ko po ito makakamtan kung wala kayo. At pangako po gagamitin ko ang lahat ng ito, hindi lang para sa sarili ko, kundi para makatulong sa iba. Sa pag-ikot ng mundo, maraming nagbabago. Pero para kay Luisa, isa lang ang tiyak. Mananatili siyang totoo sa sarili. Simple at may pusong handang magmahal at magsakripisyo. Ang janitress na dati pinagtatawanan, ngayon ay CEO na. At higit sa lahat, inspirasyon ng marami. 2 buwan matapos ang nakakagulat na anunsyo, ramdam na agad ang mga pagbabagong ipinatupad ni Luisa sa Innovatech Solutions. Hindi lang sa mga bagong programa para sa empleyado, kundi pati sa mismong kapaligiran ng kumpanya. Mula sa pagiging stiff at malamig na opisina, unti-unti itong nagiging isang lugar kung saan lahat ng tao, kahit anong posisyon nila, ay nararamdamang bahagi sila ng tagumpay. Luisa, sigurado ka ba rito? Tanong ni Ethan habang tinitingnan ang listahan ng mga bagong pulisiya na ipapatupad. Employee wellness programs, scholarship grants, additional family benefits. Baka mabawasan ang kita natin sa simula. Ngumiti si Luisa. Hindi kita financial analyst for nothing, Ethan. Biro niya. Pero naniniwala akong kung mas aalagaan natin ang mga tao natin, mas lalakas ang kumpanya. Hindi lang ito tungkol sa pera. Tumpol ito sa tao. Isa sa mga unang ipinakilala ni Luisa ay ang scholarship program para sa mga anak ng janitorial staff at iba pang mabababang posisyon. Sa unang araw ng anunsyong ito, nagtipon ang mga empleyado sa lobby. Hindi ako makapaniwala, Luisa, sabi ni Ate Jenny habang lumuluha. Yung anak ko makakapag-aral ng engineering. Matagal ko ng pangarap yon para sa kanya. Si Mang Rudy naman, na halos 2 dekada ng janitor sa kumpanya, hindi napigilang magpasalamat. Luisa, anak, maraming salamat. Hindi ko akalaing mararanasan ko pang maipagmalaki ang trabaho ko rito. Maliban sa scholarship, pinataas din ni Luisa ang health benefits ng lahat ng empleyado, lalo na ang mga hindi regular. Hindi na sila kailangang mag-alala kung may bigla ang karamdaman o aksidente. Para kay Luisa, ito ang pinakamahalaga. Siguraduhing ligtas at masaya ang bawat tao sa ilalim ng kanyang pamumuno. Boss, ang ganda ng mga ginagawa mo, sabi ni Ethan isang gabi habang nagsasara sila ng opisina. Pero hindi ka ba napapagod? Napangiti si Luisa. Pagod, oo, pero worth it, Ethan. Alam mo bang bawat gabing umuuwi ako, naiisip ko si Lola Nena? Lagi niyang sinasabi, Luisa, huwag kang magpabaya sa kapwa. Parang boses niya ang laging kasama ko. Nagkatinginan sila. Saglit na katahimikan. Pagkatapos, huminga ng malalim si Ethan. You're really something else, Luisa. Ngunit hindi lahat ay masaya sa mga pagbabagong ito. May ilang executives na hindi natuwa, lalo na ang mga dating sanay sa malaking bonus at malalaking benepisyo para sa kanilang sarili. Bakit niya inuuna ang janitors? Hindi ba dapat priority natin ang investors? Bulong ng isang senior manager sa isa pa. Kung ako sa kanya, focus muna sa numbers. Nagmumukha tayong charity ngayon. Alam ni Luisa ang mga bulong-bulungan pero hindi niya inalintana. Alam niyang ang tunay na pagbabago ay laging may kasamang pagtutol.
Ang mahalaga sa kanya, hindi siya lumilihis sa kanyang misyon. Isang araw, may emergency meeting ang buong marketing team. Bumaba raw ang sales sa ilang produkto at kailangan nilang gumawa ng diskarte para makahabol bago matapos ang quarter. Luisa, kailangan nating maglabas ng malaking campaign, sabi ng marketing head. Huwag lang basta malaking campaign, sagot ni Luisa. Kailangan may puso. Gumawa tayo ng ad na ipapakita ang kwento ng mga tao sa likod ng kumpanya, hindi lang ng mga produkto natin. Napatigil ang lahat. Isang janitress noon, na yon nagdidirekta ng ad campaign, pero sumunod sila. Nag-interview sila ng mga empleyado mula sa iba't ibang departamento. Janitors, security guards, delivery personnel, admin staff. Ipinakita nila ang mukha ng Innovatech, isang mukha ng pamilya, hindi lang negosyo. Nang inilabas ang campaign, viral agad ito sa social media. Maraming netizens ang natuwa at naantig. Grabe, ang galing ng CEO nila, sabi sa isang comment. Dapat tularan ng ibang kumpanya. Dagdag pa ng isa. Hindi nagtagal, bumawi ang benta at sa pagtatapos ng quarter, triplo ang kinita ng Innovatech kumpara sa inaasahan. Isang gabi, habang nagmi-meeting sina Luisa at Ethan sa rooftop ng building, dinalhan niya ito ng kape. Para sa'yo, Ethan, sa lahat ng tulong mo, sabi niya. Inabot ang mug. Ngumiti si Ethan. Para sa atin, Luisa, dahil alam kong hindi ko magagawa ang mga ginagawa mo. Hindi lang sipag ang meron ka, may puso pa. At iyon ang hindi matutungbasan ng kahit anong degree o pera. Nagkatinginan sila. Isang sandaling puno ng respeto. Hindi lang bilang magkaibigan, kundi bilang dalawang taong sabay na lumalaban para sa isang pangarap. Habang lumalalim ang gabi, tumayo si Luisa sa gilid ng rooftop. Tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod. Naalala niya ang mga gabing mag-isa siyang nagdarasal sa probinsya. Hawak ang lumang alkansya. Naalala niya ang unang araw niyang pumasok bilang janitress. Ang mga pangungutya, ang mga pagtawa. Naalala niya ang mga pagkakataong gusto na niyang sumuko. Ngayon, hindi lang siya nanalo sa laban. Pinatunayan niya sa sarili na kaya niyang magpabago ng buhay ng iba. Ngunit higit sa lahat, pinatunayan niya na ang puso ng isang probinsyana ay maaaring magpatakbo ng isang imperyo basta't hindi ito nakakalimot kung saan nagsimula. At habang pinagmamasdan niya ang mga bituin, mahina niyang binulong. Salamat po, Panginoon. Hindi po ito para sa akin lang. Para po ito sa lahat ng kasama ko. Kinabukasan, may bagong paghamon na naman. Pero handa si Luisa. Dahil alam niyang sa bawat hakbang, may mga taong naniniwala at sumusuporta sa kanya. At higit sa lahat, naniniwala siya sa sarili niyang kakayahan. Lumipas ang ilang buwan, patuloy ang pag-angat ng Innovatech Solutions sa ilalim ng pamumuno ni Luisa. Marami ang namangha sa kanyang kakaibang estilo ng pamamahala. Hindi batay sa takot, kundi sa respeto at malasakit. Ngunit habang dumarami ang tagahanga at supporters niya, hindi rin nawawala ang mga taong galit, naiinggit at naghahanap ng paraan para siya'y pabagsakin. Isang araw, habang abala si Luisa sa pag-aayos ng report sa kanyang opisina, biglang pumasok si Ethan, hawak ang tablet. Luisa, may problema tayo, seryosong sabi ni Ethan. Napatingin si Luisa. Ano? Ano yon, Ethan? Si Samantha. Nagdadalawang isip si Ethan bago magpatuloy. Nagpa-interview sa media, sinisiraan ka, sinasabi niyang hindi ka raw qualified para mamuno. Na ginagamit mo lang ang apelido mo para umangat at may mga personal na impormasyon siyang ibinunyag. Nanlamig si Luisa, hindi niya inasahan na babalik pa si Samantha para manggulo. Matapos siyang patawarin na tulungan noon, akala niya'y nagbago na ito. Pero heto na naman, pinipilit siyang ibagsak. Anong gagawin natin? Tanong ni Ethan. Huminga ng malalim si Luisa. Hindi ako lalabanan ng patayan, Ethan. Maghahanda tayo ng press conference, pero hindi para siraan siya, para sabihin ang totoo. Kinabukasan, nagtipo ng media sa conference room ng Innovatech. Nandoon ang iba't ibang reporters, mga social media personalities,
at ilang investors na nais ding malaman ang side ni Luisa. Magandang araw po sa inyong lahat. Panimula ni Luisa sa harap ng mikropono. Tahimik ang buong kwarto, naghihintay ng sasabihin niya. Alam kong may mga lumalabas pong issue laban sa akin ngayon. Pero nais ko pong ipaalala na hindi po ako narito para magpaliwanag sa pamamagitan ng paninira ng iba. Narito po ako para ipaalam ang katotohanan. Sinimulan niyang ikwento ang kanyang pinagmulan, ang pagiging simpleng probinsyana, ang pagtatrabaho bilang janitress, ang hindi niya pagkakaroon ng diploma, at ang mga pangarap niyang sinimulan mula sa maliit. Hindi ko po pinangarap na maging CEO. Ang pinangarap ko lang po makatulong sa lola ko, makahanap ng disenteng trabaho, at maging mabuting tao. Pero binigyan po ako ng pagkakataon, hindi lang dahil apo ako ni Don Ernesto, kundi dahil nakita niya ang puso ko. Kaya sana po, hindi natin kalimutan, ang tagumpay ng isang tao, hindi lang nasusukat sa papel na hawak niya, kundi sa kabutihan ng puso at sa sipag niyang bumangon sa bawat pagkadapa. Pagkatapos ng press conference, bumuvos ang suporta sa social media. Maraming netizens ang nag-trend ng hashtags, #ProbinsyanaCEO at #LuisaInspires. Ang ilan nagbigay ng testimonya kung paano sila na-inspire sa kwento ni Luisa. Siya ang patunay na kahit janitress ka, kaya mong magtagumpay basta't hindi ka susuko, sabi ng isang viral post. Luisa is the kind of leader we need. Someone who understands the struggles of the ordinary workers, sabi naman ng isang article sa Business Magazine. Samantala, si Samantha, matapos makitang hindi pumatok ang kanyang mga sumbong, ay tuluyang nawala sa eksena. Ayon sa balita, nalulong ito sa bisyo matapos mawala ng trabaho at unti-unti nang nalubog sa utang. Bagaman may mga nagsabi kay Luisa na magdemanda o gumanti, pinili niya ang tahimik na daan. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa pamamagitan ng paghihiganti, sabi ni Luisa kay Ethan isang gabi habang nag-uusap sila sa rooftop ng kumpanya. Mas gugustuhin kong tahimik na magtrabaho at magpatuloy sa ginagawa ko. Ngunit hindi lang si Samantha ang kontrabidang haharapin ni Luisa. Lumitaw na rin ang ilang investors na hindi boto sa kanyang pamumuno. Hindi siya qualified. Mas magaling sana kung ilalagay natin ang mga veteranong manager para sa posisyon. Sabi ng isang foreign investor sa board meeting, bakit natin ipagkakatiwala ang milyon-milyong puhunan natin sa isang babaeng walang business degree? Dagdag pa ng isa. Pero sa gitna ng lahat ng ito, tumayo si Luisa sa harap ng board. Alam ko pong marami sa inyo ang nagdududa sa akin. Pero pinapakita po ng mga numero natin, triple po ang kinita natin ngayong quarter. Tumataas ang moral ng empleyado. Lumalawak ang market reach natin dahil sa mga bagong campaign. Tiningnan niya ang lahat ng board members sa mata. Hindi ko po hinihinging paniwalaan ninyo ako agad. Pero hinihiling ko po, bigyan ninyo ako ng pagkakataon na ipagpatuloy ang sinimulan ko. Tahimik ang boardroom. Maya-maya tumayo si Ethan. I support Luisa, and I believe many of us here do. Let's give her time. She's already proven herself. Isa-isa tumango ang ilang members. Sa huli, napagdesisyunan ng board na panatilihin si Luisa bilang CEO. Lumabas siya sa meeting na may bahagyang pagod pero magaan ang puso. Akala ko babagsak na ako, sabi niya kay Ethan habang naglalakad sila papunta sa opisina. Mumiti si Ethan. Luisa, alam mo bang hindi ka na simpleng janitress ngayon? Isa ka ng inspirasyon. Napahinto si Luisa, tumingin sa kanya at mahina lang ang sabi. Pero sana kahit lumaki pa ang mundo ko, huwag akong makalimot kung saan ako nagsimula. Kinagabihan, habang mag-isa siyang nagbubukas ng bintana sa kanyang opisina, tiningnan niya ang mga ilaw ng lungsod. Sa bawat kislap ng ilaw, naalala niya ang mga gabing naglalakad siya sa probinsya, hawak ang pangarap sa puso. Ngayon, narating niya ang tuktok, pero alam niyang mas marami pang laban ang naghihintay. At sa bawat laban, dala niya hindi lang ang pangalan ng kanyang pamilya, kundi ang pangalan ng bawat simpleng taong naniniwala na kahit sinong may sipag at puso ay pwedeng magtagumpay. Kahit ano pa ang hitsura mo,
kahit saan ka pa nanggaling, basta't hindi ka sumusuko, darating din ang araw mo. Habang patuloy na umaangat ang Innovatech Solutions sa pamumuno ni Luisa, unti-unti ring nagbabago ang takbo ng kanyang personal na buhay. Kahit abala sa mga pulong, proposals at paglutas ng mga problema sa kumpanya, hindi pa rin niya nakaalimutang bumalik sa ugat kung saan siya nagsimula, ang kanyang pamilya sa probinsya. Tuwing weekend, umuuwi pa rin siya sa maliit na baryo sa Quezon para bisitahin si Lola Nena. Isang umaga, pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng matanda sa pintuan. "Luisa, anak, ikaw na ba yan?" Tanong ni Lola Nena, tuwang-tuwa habang niyayakap ang apo. "Opo, La. Naku, miss na miss ko na po kayo." Sagot ni Luisa, yakap ng mahigpit ang matandang nagpalaki sa kanya. "Hay nako, anak, hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng nangyayari sa'yo. Janitress ka lang dati, CEO ka na ngayon. Pero tandaan mo, kahit anong taas ng lipad mo, huwag kang magbabago, ha?" Ngumiti si Luisa, may luha sa mata. "Pangako po, La." Sa kabila ng lahat ng nagbago sa buhay niya, nanatili siyang simple. Hindi siya bumili ng mamahaling sasakyan. Madalas pa rin siyang mag-commute o magpasundo kay Ethan tuwing may mahahabang biyahe. Ang kanyang mga kasuotan ay nanatiling simple rin. Madalas, naka-blazer lang siya pero hindi magagarang damit. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang serbisyo, hindi ang itsura. Sa gitna ng kanyang pag-abala sa trabaho, unti-unti ring lumalalim ang relasyon nila ni Ethan. Hindi man nila aminin sa simula, ramdam ng lahat na may kakaibang koneksyon silang dalawa. Lagi silang magkasama sa mga proyekto, nag-uusap tuwing gabi tungkol sa mga plano sa kumpanya at nagtutulungan sa bawat hamon. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng meetings, nagkayayaan silang kumain sa isang maliit na karinderya malapit sa opisina. "Ethan, sigurado ka ba dito ka lang kakain? Akala ko sanay ka sa mga mamahaling restoran." Biro ni Luisa. Tumawa si Ethan. "Luisa, gusto ko kung nasaan ka. Hindi importante kung saan tayo kakain, basta kasama kita." Nag-blush si Luisa. Hindi makatingin ng diretsyo. "Nako Ethan, binibiro mo na naman ako." "Hindi, seryoso ako." Nagkatitigan silang dalawa at sa isang sandali parang tumigil ang paligid. Habang patuloy ang kanilang pagtatrabaho, nagpasya si Luisa na magtayo ng isang foundation para sa mga batang ulila at mahihirap na galing probinsya. Isang pangarap na matagal na niyang iniipon sa puso. "Alam mo ba, Ethan," sabi niya isang araw habang tinitingnan ang mga plano para sa foundation. "Dati, ang pangarap ko lang makatulong kahit 5 bata lang. Ngayon, pwede na tayong magtayo ng center para sa kanila." "Luisa, alam mo bang nakaka-inspire ka?" sabi ni Ethan. Hindi lahat ng tao, kahit mayaman na, naiisip pa rin ang kapakanan ng iba. Napangiti si Luisa. "Siguro kasi hindi ko pa rin nakakalimutan kung gaano kahirap ang mawalan. Ayokong maranasan yun ng iba." Hindi rin nakalimot si Luisa sa kanyang mga kaibigan sa janitorial team. Binigyan niya sila ng pagkakataong mag-level up sa trabaho. May scholarship para sa gustong mag-aral, may small business loans para sa gustong magnegosyo. Si Ate Jenny halimbawa ay nakapagpatayo ng maliit na sari-sari store. Si Mang Rudy naman nakapagpatayo ng maliit na bahay para sa pamilya niya. "Luisa, grabe ka. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan," sabi ni Ate Jenny isang araw habang nag-uusap sila. "Ate Jenny, walang anuman po. Sapat na pong makita ko kayong masaya at nagtatagumpay din." Sa kabila ng lahat ng tagumpay na yon, may isa pang pangarap si Luisa, tapusin ang kanyang degree. Hindi siya nakatapos ng kolehiyo dahil sa hirap ng buhay noon. Pero ngayon, bumalik siya sa pag-aaral bilang working student. Tuwing gabi, nag-aaral siya ng business management sa isang online university. Habang si Ethan naman ay palaging nandyan para tumulong sa mga assignments at projects. "Ethan, nahihirapan ako rito sa accounting," sabi ni Luisa habang nakatitig sa laptop. "Halika, turuan kita," sabi ni Ethan, sabay lapit sa kanya. At habang nagtuturo ito, hindi maiwasang mapatingin si Luisa sa kanya, napapangiti. "Ethan, salamat ha," mahina niyang sabi. "Bakit?" tanong ni Ethan.
Dahil palagi kang nandyan. Ngumiti si Ethan at mahina lang niyang sagot, "Always, Luisa." Habang lumilipas ang panahon, hindi na lang si Luisa ang nagtatagumpay. Ang buong kumpanya, ang buong komunidad at ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nakikinabang sa kanyang kabutihan. Isang simpleng probinsyana, janitress lang noon, na yon ay naging ilaw ng pag-asa para sa maraming tao. Minsan, habang naglalakad siya sa opisina, lumapit sa kanya ang isang batang empleyado. "Ma'am Luisa, pwede po bang magpa-picture?" sabi nito, nahihiyang ngumiti. Napatawa si Luisa. "Sige, pero wag muna akong tawaging ma'am, ha? Luisa lang." "Hindi po, kayo po ang inspirasyon namin. Kayo po ang patunay na kahit simpleng tao pwedeng magtagumpay." Naluha si Luisa, pero ngumiti. "Maraming salamat, pero tandaan mo, kaya mo rin yan." Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad. Pero hindi siya natatakot. Dahil alam niyang ang tagumpay, hindi lang nasusukat sa kayamanan o posisyon. Nasusukat ito sa kabutihang na ibabahagi mo sa iba. At para kay Luisa, iyon ang tunay na halaga ng pagiging matagumpay. Habang nakaupo siya sa opisina isang gabi, hawak ang lumang rosaryo ng kanyang lola Nena, tumingin siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. "Salamat po, Panginoon," mahina niyang bulong. "Sa lahat ng ito, alam kong hindi ko po magagawa ng mag-isa." At sa puso niya, ramdam niyang kahit ano pang hamon ang dumating, kakayanin niya, basta't kasama niya ang mga taong mahalaga sa kanya at higit sa lahat, dala niya ang aral ng kanyang pinagmulan. Lumipas ang ilang buwan at lalong lumago ang reputasyon ni Luisa bilang CEO. Hindi lamang sa loob ng Innovatech Solutions, kundi maging sa labas, sa buong industriya at sa media. Maraming negosyante at inspirational speakers ang kinukwento ang pag-angat ni Luisa mula sa pagiging janitress hanggang CEO, at ilang beses na rin siyang inimbitahan para magsalita sa mga business forum at leadership conferences. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay, nanatili siyang mapagkumbaba. Isang araw, habang abala siya sa pagpirma ng mga dokumento sa kanyang opisina, may nag-ulat na bisita raw sa lobby na gustong makipagkita sa kanya. "Sino po?" tanong niya sa receptionist. "Ma'am," sabi po niya, dati siyang empleyado rito. Pangalan niya, si Arnold. Napakunot noo si Luisa. Arnold, hindi niya kaagad maalala. Pero nang bumaba siya sa lobby, nakita niya ang lalaking mukhang pamilyar. Nandoon si Arnold, isa sa mga dati niyang kasamahan sa opisina na madalas manlait at magbiro sa kanya noon. "Luisa," nahihiyang bati ni Arnold. "Ah, Ma'am Luisa pala." Ngumiti si Luisa, bagaman may halong pagtataka. "Arnold, kumusta? Bakit ka napadaan? Pwede ba kitang makausap sandali?" tanong ni Arnold, bakas ang hiya sa muka. Nagpunta sila sa maliit na lounge area ng kumpanya. Doon, ikinuwento ni Arnold na matapos siyang mawala ng trabaho sa Innovatech. Sunod-sunod ang hindi magandang nangyari sa buhay niya. Nawala ang negosyo, nagkautang at nalulong sa bisyo. Ngayon, nagsisikat siyang bumangon, pero hirap makahanap ng trabaho dahil sa kanyang record. "Luisa, alam ko wala akong karapatan, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Kahit maliit na trabaho lang dito."